Apolinario Mabini. Madalas bansagan si Apolinario Mabini bilang utak ng himagsikang Filipino at dakilang lumpo dahil sa kaniyang mga akda at naging mahalagang tungkulin noong panahon ng himagsikang Filipino. Isinilang siya noong ika-23 ng Hulyo, 1864 sa Talagatanawan, Batangas. Ikalawa siya sa 8 anak nina Inocencio Mabini, isang maralita, at Dionisia Maranan, isang tindera sa palengke. Namasukan siya bago natanggap na iskolar sa Colegio de San Juan de Letran noong 1881 at nakapagtapos ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas noong 1974. Sumapi siya sa La Liga Filipina at naging aktibo sa kilusang propaganda. Nang itatag ang Katipunan, hindi siya sumali dito. Nagkasakit siya at naging lumpo makaraan ang 2 taon. Sa pagsiklab ng himagsikang 1976, pinaghinalaan siyang katipunero ng mga Espanyol at dinakip. Dahil may sakit, hindi siya ibinilanggo kundi ipinadala sa ospital ng San Juan de Dios at nanatili roon hanggang mabigyan ng amnestya. Nakita niya pagkaraan ang kabuluhan ng layunin ng katipunan na ibagsak ang pamahalaang Espanyol. Nabalitaan ni General Emilio Aguinaldo ang galing niya sa batas, kaya't hinirang siyang punong ministro ng Revolusyonaryong Kongresong Malolos. Siya ang sumulat ng mga dekreto, manipesto at iba pang kasulatan para kay Aguinaldo kaya na ituring na utak ng himagsikang Filipino. Noong digmaang Espanyol-Amerikano, agad niyang naisip ang epekto nito sa Pilipinas at hinulaan niyang sasakupin tayo ng mga Amerikano. Sa panahon ng digmaang Filipino-Amerikano, kahit isang lumpo ay hindi siya sumuko. Nahuli man noong 1879, hindi siya napilit manumpa sa bandila ng Estados Unidos at sa halip ay ipinagpatuloy ang pagsulat laban sa pananatili ng mga Amerikano sa Pilipinas. Muli siyang hinuli at ipinatapon sa Guam. Doon niya natapos ang La Revolution Filipina, isang pagsusuri sa simula at kasaysayan ng himagsikang Filipino. Pinayagan siyang makabalik sa bansa makaraan ang halos 2 taon. Pagdating niya sa Maynila noong 1903, tinanggihan niya ang alok na trabaho sa itinatayong gobyernong sibil ng Amerikano. Namatay siya sa sakit na kolera noong ika-13 Mayo, 1903 sa Maynila.